Hello guys! Today magbibigay ako ng 3 tips para tumagal sa amo. Para naman pagdating dito, hindi agad ma-terminate. Kasi marami akong naririnig na kakasalang pa lang i-terminate na agad o hindi nakakaabot ng isang buwan o kung isang buwan man, pagka isang buwan na-terminate na agad. So nakakalungkot yung mga ganun. Kasi syempre, hindi lang naman tayo nag-apply lang papunta dito. Naghirap din tayo. At saka syempre financially, gumastos tayo. So dapat pagdating dito is kayanin natin, makayanan natin. So, ang tips na ito guys is, para pagdating nyo pa lang sa amo nyo, hindi kayo agad hihindian. Subukan nyo lang. Kasi ito yung napapansin ko na problema ng mga nati-terminate na mga baguhan ngayon. Maraming mga baguhan ngayon guys ang nati-terminate. So, masyadong nakakalungkot yun. Dapat mabilis tayong pumick up ng kanilang ibig sabihin. Halimbawa lang, kasi yung mga Chinese guys na employer dito, yung iba, pag nag-English sila is slang. Hindi talaga straight guys. So, hindi mo talaga maiintindihan agad. Kung pwede, paulit mo kung hindi mo naintindihan. Huwag kang umuo lang, hindi mo pa naintindihan. Ngayon ako nga, 3 years na ako sa amo ko ngayon. Magdi 3 years na yung amo ko ngayon. May mga salita pa rin siya na hindi ko naiintindihan agad kasi nga the way na mag-pronounce. So, maano sila mag-pronounce. Minsan, hindi mo agad makuha. So, paulit mo lang, paulit mo yung gusto niyang mangyari para hindi ka makagawa ng mali. Kung hindi ka naman talaga magaling mag-English, okay lang naman yun. Basta yung mga basic, kailangan mo yung pag-aralan. Kasi, syempre, pag una pa lang tayo, communication na agad yan eh. So para nagkakaintindihan, naiintindihan din kayo ng employer. Yung may express mo lang ang ibig mong sabihin, yung ganun, at naiintindihan mo rin ang ibig nilang sabihin. Doon talaga unang nagkaka-conflict yung helper tsaka employer kasi sa language, sa communication, yun. Kasi alam mo, yung friend ng amo ko dati, yung pinakauna kong amo, umalis yung helper nila na matagal na sa kanila, may bagong helper sila. Alam mo, 1 week lang, terminate na agad kasi daw, hindi daw nakakaintindi. Yung instruction daw ng amo, hindi niya agad nagigets. Yung iba yung inuutos ng amo, iba yung nagagawa niya kasi hindi niya daw nagigets. So yun yung problema doon sa terminate na helper ng kaibigan ng amo ko. Tsaka siyempre guys, sa communication, yung kung ano yung instruction nila, pag bago pa lang talaga tayo, sundin talaga natin yun. Yun din yung isang nila tinitingnan nila pag bago pa lang tayo kung maasahan ba nila tayo pagdating sa errands, pagdating sa iutos nila kung magagawa ba natin. Yun, pagdating sa ipapatrabaho nila. So, importante talaga yung communications. Number 2 guys is about sa food nila, sa cooking. Kahit na hindi tayo masyadong magaling, basta makukuha natin yung panlasa nila. Ako hindi ako magaling magluto. Talaga, inaamin ko yun. Pero pagdating ko, inaalam ko talaga yan kung agad, kung ano yung hilig nila. Medyo maalat ba? Walang lasa? Or katamtaman lang? Para pag nagluto ako, makukuha ko na agad yung taste nila. Aalamin mo kung ano yung ayaw nila, alamin mo kung ano yung gusto nila. Tapos mas maganda guys, pag pumunta kayo dito, may idea na kayo sa Chinese food. Para naman pag tinuruan kayo, mabilis nyo agad ma-pick up. Or, ang masama pa, mapunta kayo sa amo na walang tiyaga magturo, walang tiyaga magbigay sa inyo ng mahabang panahon na matuto. So, dapat, bago ka pumunta dito, mag-search na kayo sa YouTube. May mga vlogger din tayo dyan sa Facebook na nagbibigay ng Chinese recipe. Pwede kayo dyan. Mas, talaga, lamang talaga yung marunong magluto. Kasi yan din yung isang dahilan na i-stay ka ng amo mo. Na hindi ka bibitawan agad. Yung huling kachikahan ko is nag-message sa akin niya kasi nga binigyan daw siya ng isang palugit na lang ng amo niya na binigyan na lang siya ng isang buwan na amo niya na pag hindi pa nagustuhan is ite-terminate. So siya, kinakabahan, syempre mas lalo ka na, di ba? Hindi ka makapag-concentrate pag ganun yung nalaman mo agad. Ang isa din sa gustong i-improve ng amo niya is marunong siyang magluto ng Chinese food. Sinabihan siya na pag-aralan niya talaga yung Chinese food ng amo niya. Kasi ako, pasalamat lang talaga ako sa lahat ng amo ko na puntahan ko. Puro sila may tiyaga magturo sa akin. May tiyaga din sila na umintindi ko anong lasa yung luto ko hanggang sa matuto ako. Pero may mga employer talaga na
Pagdating mo dito, gusto nila alam mo agad. Gusto nila turo lang isa, alam mo na agad. So, be ready kayo pag ganun. Number 3 is dapat maaasahan kayo pagdating sa anak nila. Ito yung pinaka-importante pagdating sa anak nila. Yung alam mo kung paano alagaan yung anak nila. Alam mo kung napapakain mo ng maayos, naalagaan mo ng maayos, pagdating naman sa school, nahatid mo on time, nasusundo mo on time, yung ganun yung i-improve nyo guys pag bago pa lang kayo dito. Kasi mas lamang kayo pag magaling kayo sa alaga nyo, magaling kayo pagdating sa anak nila. Lahat ng bagay basta tungkol sa anak nila, okay na agad yan sila sa'yo. Positive na agad yung performance nyo pag ganun. Dapat may common sense kayo, may pagkukusa. Sumusunod kayo sa instruction. Yun. Gustong gusto nila yun.